Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay comment naman ni Gemma Bernal ang gagawan ko ng video. Mrs. Madel, may tanong lang po ako kasi papunta po ako ng Croatia at may work po ako, seasonal job. At plan ko pumunta dyan. Ipakapag-work po ba ako dyan, like makapag-apply sa agency at mabigyan nila ako ng trabaho? Ibig po ba sabihin nun is ang agency ba pwede ako bigyan ng working visa or temporary ka lang? Sa mga kababayan natin na tagumpay na makakarating sa Europe, kahit saan mang parte dito sa Europe, sana kahit papaano ay magtrabaho muna kayo dyan sa bansang pupuntahan nyo. Para hindi naman maapektuhan ng bonggang-bongga ang mga kababayan natin na nag-a-apply pa lang papunta dito sa Europe. Kagaya nito, seasonal lamang ang magiging trabaho. Ilang buwan lang yan, 6 months, 3 months, or 9 months, or hindi ko alam kung ilang buwan yung kontrata. Pero ilang buwan lang yan, hindi abuti ng 1 taon. Sana itapusin nyo yung kontrata nyo dyan, saka kayo lilipat. Sigurado naman may matitira na ilang araw, saka kayo lumipat kung saang bansa nyo gustong lumipat. Pero tatandaan nyo lang, habang patagal ng patagal, ay humihigpit ng humihigpit ang mga borders. Kasi nga, sa mga ginagawa ng mga kababayan natin na lumilipat ng hindi muna sila nagtatrabaho. Kasi nga naman, kumuha sila ng mga workers or employees sa iba't ibang bansa, kung sa Pilipinas man kayo galing, para magtrabaho sa kanila. Kaya lang, ang inaasahan nilang mga empleyado ay after lang ilang araw or minsan hindi na dumediretso sa kanila, ay napakalaking problema kasi mauubusan o mawawalan sila ng manpower. Syempre, kung ikaw ay nagpapatakbo ng isang company tapos wala kang empleyado, babagsak ang iyong negosyo. Kaya hindi natin maiyaalis sa mga company ang magalit kasi nga nawawalan sila ng magtatrabaho. Kasi akala nila ikaw ay pumunta doon para magtrabaho pero nabigo sila. Pero kung ang company nyo ay maluwag, mag-resign lang kayo para wala kayong maging problema. Kasi pag hindi kayo nag-resign, bigla na lang kayong umalis ng walang paalam, doon kayo magkakaroon ng problema. Regarding naman sa kanyang katanungan na pag pumunta ba siya dito sa Spain at mag-apply siya sa mga agency dito, ay bibigyan daw ba siya ng working visa? Dito kasi sa Spain, hindi ito katulad ng Poland at ng ibang bansa na pagdating mo dito sa Espanya at naghanap siya ng trabaho sa agency at nabigyan siya ng trabaho, bibigyan daw ba o asikasuhin daw ba ng agency ang kanyang working visa or temporary lang daw ba siya? Dito kasi sa Spain, hindi katulad ito ng Poland at ng ibang bansa na bago ka magtrabaho ay aasikasuhin nila ang working permit mo or yung working visa mo. Dito kasi ay hindi. Pagdating mo dito, pag naubos na yung visa na meron ka kung saan kang galing, ay magiging undocumented ka na or yung tinatawag na walang papel. Ngayon, kailangan mo mag-antay ng 2 taon bago mo ma-process yung iyong legality dito sa Spain or yung tinatawag namin na para magkaroon ka ng papel. Ngayon, pwede ka namang magtrabaho kahit undocumented ka, walang ibibigay sa'yo at wala kang dapat na kailangan na dokumento para ikaw ay makapagtrabaho. Basta mag-apply ka lang. Kaya lang, kapag mga undocumented, ang pwede lang pasukan ay pagtatrabaho sa bahay as a DH. Yun lamang ang pwedeng pasukan ng mga undocumented. After naman ng 2 taon, ay saka ka magkakaroon ng papel at magkakaroon ka ng kontrata. Then, wala ka namang magiging problema, mag-aantay ka lang ng 2 taon para maging legal ka na dito sa Espanya at maging residente ka na dito. Ang pagkakaiba lang ng undocumented ay ikaw ay magtatrabaho sa isang employer nang wala kayong kontrata. Pwede kanyang paalisin anytime at pwede ka rin namang umalis anytime sa kanila. Then, pagdating ng 2 taon, aasikasuhin mo na yung iyong papel at after ng ilang buwan ay magiging legal ka na dito, ikaw ay magiging residente na ng Espanya at magkakaroon ka na ng kontrata kayo ng iyong employer. Pero ang kontrata na yon ay hindi ito katulad ng ibang bansa, ng halimbawa katulad sa Hong Kong o sa ibang bansa na meron kayong kontrata na 1 taon ka magtatrabaho sa akin o 2 taon. Yung kontrata na yon ay unlimited. Depende sa inyo kung gusto nyo pa ang isa't isa. Kahit may kontrata kayo, hindi ka pa rin nakakasigurado kung hanggang kailan ka magtatrabaho sa amo na yon. Kadalasan dito, ang mga amo kapag nagkapapel na ang kanilang mga chika ay pinapaalis na nila kasi nga nagbabayad sila ng SS. Napakalaki kasi ng porsyento na binabayaran nila, 80%. Kaya yung iba kapag nagkapapel na yung kanilang chika ay pinapaalis nila at kumukuha uli sila ng panibago na undocumented. Kasi nga, mas nakakalas sila ng gastos kapag ang kanilang chika ay undocumented. Kapag ang chika nila ay may papel, siyempre yung sahod nung chika nila, tapos magbabayad pa sila ng 300 to 400 yung binabayaran nila. Kaya napakalaki talaga ng gastos nila kapag ang chika nila ay may papel. Pero lagi natin tatandaan, kahit may papel ka, ay hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatrabaho sa kanila kasi nga hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatrabaho sa kanila kasi anytime ay pwede ka rin nilang paalisin
At pwede ka rin namang umalis sa kanila kung ayaw mo na. Pero dito kasi ay kung halimbawa ay ikaw ay may papel na ikaw ay paaalisin mismo na ngayong araw na to ng iyong amo, ay ikaw ay kailangan nilang bayaran. Kasi pwede naman na paalisin ka nila, kaya lang bibigyan ka nila ng 2 linggo para maghanap ng trabaho. Ganon din ikaw, kapag ikaw ay aalis sa amo mo, dapat bibigyan mo din sila ng kahit 2 linggo para makahanap din ng papalit sa'yo. Ganon. Dahil may papel ka na sa Espanya, pwede ka na maghanap ng ibang trabaho. Kadalasan na iba nating mga kababayan ay nagtatrabaho sa mga restaurant. Kaya lang kapag bago ka pa lang nagtatrabaho sa restaurant, wag kang aasa na ang magiging day off mo ay Sabado at Linggo. Ang kadalasan na day off ng mga bagong nagsisimula pa lang sa restaurant ay mga weekdays. Kasi nga yung mga matatagal na, yun ang nakakapag-avail ng day off ng Sabado at Linggo. Mas marami kasi pumupunta sa mga restaurant kapag araw ng weekend. Ang pwede nyo maging trabaho sa restaurant kapag babae, syempre waitress o kaya cashier o kaya naman ay tagahugas ng plato o kaya naman pwede rin kayong cook kung kayo ay magaling magluto, at ang mga lalaki ay ganun din. Depende sa mga restaurant na mapapasukan nyo. Kaya lang, lagi natin tatandaan, dapat marunong tayo mag-Espanyol. Pero kung sa mga Pilipino na restaurant, pwede rin naman kahit hindi kayo masyadong magaling mag-Espanyol. Then, ang iba naman na ginagawa ng mga kababayan natin ay nagtatrabaho sila sa mga hotel. Kaya lang, ang pagkakaalam ko, mostly sa mga hotel ay kailangan nag-aral ka kahit papaano ng housekeeping dito sa Espanya. Pero meron tayong ibang mga kababayan na hindi naman sila nag-aral ng housekeeping, nakakapagtrabaho sila sa hotel. Depende lang yan kung ano yung mahahanap nyo. Kasi meron tayong ibang mga kababayan na nakakapagtrabaho sa mga factory dito sa Spain. Kaya lang, hindi ko alam kung saan mag-a-apply at kung paano ang pag-apply sa mga factory dito sa Spain. Pero syempre, dahil factory to at marami mga Espanyol na trabaho doon, dapat marunong tayo mag-Espanyol kung sakaling sa factory ang pipiliin yung trabaho. Sana malinaw ang aking paliwanag na once na kayo ay lumipat dito sa Spain galing sa ibang bansa dahil kayo ay undocumented pa, kayo ay wala munang working visa. Pero kayo ay pwedeng magtrabaho dito sa Spain, kaya lang as a domestic helper. Na pag nagkapapel na kayo at resident na kayo, ay pwede na kayong magtrabaho sa iba't ibang klase ng trabaho dito. Basta kailangan nyo lang ma-qualify kung anong trabaho yung a-applyan nyo. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay makatulong ang video ito at sana patuloy nyo pa rin akong samahan sa mga susunod kong videos.